Samantala, posible umanong sinabotahe ng China Coast Guard ang signal drone ng Philippine Coast Guard noong August 11, kung kailan nangyari ang banggaan ng dalawang barko ng China sa bahod ni Masinloc. Tiniyak naman ng PCG na may ginagawa na silang mga hakbang para hindi na maulit ang signal jamming. Sinowal Talakay sa detalye. Ang hindi paglipad ng drone ng Philippine Coast Guard ay posibleng dahilan ng pagsagawa ng signal jamming ng China Coast Guard. Ito'y ayon mismo kay Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG para sa West Philippine Sea. Dahil dito, sinabi ni Tariela, walang mga drone shot noong August 11 kung saan nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang nagsasagawa ng resupply mission ang PCG at ang mga barko ng BFAR sa Baho de Masinloc. Ayon kay Tariela, ito ang kauna-unahang nangyari na walang drone shot ang PCG sa nasabing misyon. I think a lot of media who had the experience of being embedded sa ating Coast Guard vessel are aware that we always fly our drone, especially if we are subjected to dangerous maneuver. Dahil dito, ayon kay Tariela, may ginagawa ng hakbang ang PCG para hindi na ito maulit pa. These are things that we are currently evaluating. How are we going to still launch our drones, no? And how can we be able to prevent the People's Republic of China from jamming the signal? Nagbigay naman ng pahayag si Tariela kaugnay sa isang Chinese news article kung saan sinasabi rito na nagpapanggap lang umano ang PCG sa pagsusupply ng fishing boat para iligal na mga pasok sa Baho de Masinloc o tinawag sa nasabing article na South China Sea. Well, first of all, we're not encroaching within our own waters. No? We do not recognize the illegal claim of the People's Republic of China. I say it is illegal because this was already resolved by the 2016 arbitral award. Secondly, we're not pretending that we are providing relief and fuel subsidy to the Filipino fishermen. Samantala, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na sumusunod ang Amerika sa international law sa kanilang pagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations matapos ang paglalayag ng U.S. Navy na USS Cincinnati at USS Higgins malapit sa Scarborough Shoal. Ilang araw matapos ang banggaan ng mga barko ng China habang hinahabol ang isang barko ng PCG. It's very sad to see what was likely some loss of life in that collision by the PLA Navy vessel and the Chinese Coast Guard vessel. We are certainly lament any loss of life that may have occurred. Perhaps this will be a watershed event that could lead to ratcheting down some of these aggressive actions out in the West Philippines. Nagpahayag din ng pagkabahala ang US sa mga agresibong aksyon ng mga barko ng China sa maritime territory ng bansa at nauuwi sa mga aksidente. Iginiit naman ni Tariela na hindi magbabayad o walang pananagutan ang PCG sa nangyaring banggaan ng dalawang Chinese vessel dahil hindi naman ito kagagawan o hindi naman PCG ang dahilan ng kanilang banggaan. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.